Next situation. The sheet pile is retaining soil on one side and water on the other side. And it is supported by the strut and tie rod at B, as shown. Given H1 is 3.2, and then H2 is 5.5. The unit weight of soil is 18 kilonewton per cubic meter, and the coefficient of active soil pressure is 1/3. First question, calculate the net force per meter on the sheet pile, neglecting tension rod and strut if H3 is 0. So, kunwari daw, 0 to. So, ibig sabihin, walang tubig. So, meron lang, soil lang. Di ba? So, kapag ganon, ibig sabihin, for number 1, parang lumilitaw na ganito lang siya. Ganyan lang siya. Tas neglect din daw muna yung tension rod dito. Okay, so ibig sabihin, meron ka lang ditong height na 3.2 plus 5.5, that's 8.7. Okay? Tapos di ba ang alam natin dyan, sa ang soil pressure, linear lang yan eh. Yan lang yan, no? Okay, so na kung saan ang magnitude sa ilalim ay Ka gamma H. Okay, tapos ito yung H natin. So yung magiging net force natin, ito lang. Okay, which is yung area lang yan. So therefore, yung magiging net force natin dito sa number 1 is just 1/2 base times height. Okay? So therefore, that is 1/2. Ang Ka natin 1/3. Ang gamma natin ay 18. Tapos yung H natin ay 8.7. Tapos dalawa sila kaya squared. So therefore, the net force would be 227.07. Okay? So, kilonewton. Actually, hindi yan kilonewton, guys. Kilonewton per linear meter. Kasi kung ti-check mo, ito ay kilonewton per cubic meter. Ito ay meter squared lang. Kaya matitira dyan, kilonewton per meter. So, bakit per meter? Kasi yung isa pang dimension is yung ano eh, yung length nito. Okay? Pero di ba pag mga retaining walls or earth retaining structures, even dams, no, we are always using 1 meter strip or 1 meter length. Okay, kaya lumalabas dito parang naka per meter tayo, naka per 1 meter tayo. Okay? So anyway, that would be our answer. So for number 1, we have 227. Number 2, calculate the net force per meter on the sheet pile, neglecting tension rod and strut if H3 is 3. So sa number 2, meron ng tubig. So assuming daw na meron ng tubig. So let me just copy this. Okay, so this time meron na tayong tubig dito. Ilan yung 3 meters? Okay, so 3 meters of water. Okay, so syempre yung tubig, ganyan din. Linear din yung distribution yan. So meron na tayong force ng tubig. Tapos meron pa tayong force nung soil. So yung net force natin, approximately ito. Okay, so yung net force natin is just yung difference lang ng soil tsaka ng water. So ano ulit yung hydrostatic force ng water? So pwede natin gamitin yung sa hydraulics na gamma water H bar A. Okay? In this case, yung gamma water ay 9.81. Yung H bar natin, di ba, is half lang nito. Half lang ng 3. Tapos yung A natin is yung area projected dito na nakalubog sa tubig, which is ano lang, 3 meters times 1 meter strip or simply 3 lang. Okay, that will be our FW.
Okay? So that gives us 44.145 kilonewton per meter ulit. So therefore, our net force kapag nag-summation of forces ka, we have the net force to be equal to the soil pressure, which is kanina yun yung 227.07 minus 44.14. So hindi naman magbabago to, yung magnitude nito. Diba? Kasi hindi naman siya nakadepende sa tubig eh. Okay, kasi yung tubig nasa kabilang side. Kumbaga, hindi naman yan mababasa dito sa kabila. Kaya dito lang yung tubig. Kaya hindi siya magiging saturated. Kaya same lang yung soil pressure natin. So therefore, the net force acting on the sheet pile would be 182.925 kilonewton per meter. Okay, so approximately letter C, 183. Okay? Number 3, given that the net force per meter is 185, so binigay na yung net force. Located at 3 meters, so bibinigay pa na location, 3 meters, 3.5 meters from C. We are given the allowable tensile stress of 80 megapascal in area. So ito ang tinutukoy dito guys is yung tension rod. Okay, allowable tensile stress ng tension rod 80 megapascal tapos yung area ay 4,200 millimeters squared. Assume that point C is fixed. Assume daw na fixed to. And that there should be no deflection at the free end at A. Dapat daw walang deflection dito. Ang tinatanong, what is the maximum spacing of the tension rods? Okay? So bago tayo pumunta dito sa spacing, pag-usapan muna natin, paano ba yung magiging mechanics ng sheet pile? So yung sheet pile ngayon, magmumukha lang yan na cantilever. So magiging ganito siya. Ganyan. Okay? Tapos binigyan na tayo ng net force. Ito na kunwari yung net force natin. 185. Located daw siya sa 3.5 meters from the bottom. Tapos sa drawing natin yung tension rod ay matatagpuan sa height na 5.5. So nandito 'yon. Ayan. Tawagin ko na lang na T. Nasa height na 5.5. Okay? So ganyan. So parang ganyan yung magiging loading nung beam. Okay? So dapat daw pag nag-deflect ito, syempre magdi-deflect ito dahil dito, magdi-deflect siya ng ganyan. Okay? Kailangan ibabalik siya nito na dapat zero yung deflection doon. Okay? Kaya dito guys, pwede tayo mag-superposition. Okay? Pwede natin tanggalin muna tong tension rod. Yan. Alam mo na yan. So dahil dun sa load na Fn, magkakaroon ng deflection na pa ganito. Ganyan. So magkakaroon ng deflection dito. Okay? Okay, tapos at the same time, pag binalik mo naman yung kanina, ayan. Okay, so burahin naman natin to. So dahil naman dun sa tension rod or tie rod, magkakaroon ka naman ng deflection sa kabilang side pag ganito. Na kung saan, dapat yung deflection to tsaka ito, pag pinag-add mo, dapat zero yung deflection. Di ba? Pag pinag-add natin. So ito yung deflection dahil sa net force, ito yung deflection dahil sa tie rod.
So therefore, we have 0 is equal to the deflection of the dahil sa net force minus deflection dahil sa tie rod. Okay? Ang tanong, ano ba yung deflection formula para dyan? So, ito ngayon yung kapag meron tayong cantilever beam, tas meron tayo ngayong load somewhere at a distance A from the fixed support, tas kunwari ito ay may span L. Yung deflection dito sa free end, guys, ito, can be calculated using this formula. So, PA squared over 6EI 3L minus A. Actually, pinakita ko na yan before, no? At dinerive na rin natin yan before. Okay? So, gamitin na natin siya. Kasi ganyan lang naman yung mechanism ng mga forces na involved, no? Concentrated lang, located at a certain distance. So, dito lumalabas, ito yung P natin, ito yung A natin. Ito yung P natin, ito yung A natin. Okay? So, therefore, kapag inayos natin ito equation na to, dapat yung deflection due to net force ay equal sa deflection due to the tie rod. The deflection due to the net force is we have 185. Now, 185. Tapos yung A natin, 3.5 squared over 6EI times 3L. Yung L natin, di ba, 8.7 minus 8. So, yun yung para sa deflection ni tie rod. I mean, ni net force. Datean ko lang to. Okay? So, dapat equal lang yon sa deflection naman ng tie rod. So, yung sa tie rod, yung P natin is yung T. Actually, unknown. Yung A natin, 5.5 squared over 6EI 3L minus 8. Ganyan. And dito, magka-cancel lang itong 6EI. And actually, ang masasolve natin dito, guys, is yung T. Yung magiging required reaction ng tie rod para masigurado na walang deflection sa free end. Kumbaga yun yung sinisigurado natin sa item na to. Kailangan walang maging deflection sa free end. Kaya kailangan makapaglagay tayo ng enough reaction sa tension rod na masisigurado na walang magiging deflection dito. Dito. Okay? So therefore, we can solve for T. So, ang T natin dyan will be calculated as 185 times 3.5 squared times 3 times 8.7 minus 3.5 divide 5.5 squared times 3 times 8.7 minus 5.5. That gives us 82.19. The units is still kilonewton per meter. So, yun yung kailangan natin na maging reaction ng tension rod. Kaya lang, guys, ito kasi kilonewton per meter. So, ipaliwanag ko lang, ano ba ang itsura niyan pagdating dito, kapag tinignan natin sa 3D yan. So, ganito ang itsura niyan, ha? So, ganito yan. Di ba mahaba naman yan? Pupulin lang natin. Okay? So, sabi, meron daw kada, naglagay ng parang support dito. So, bawat isang ganyan, meron ka dyang strut. May strut ka dito, may strut ka dito, and so on. Okay, so bawat isang strut may tension rod. Diba? Bawat isang strut may tension rod. So, ang meron tayo ngayon actually is yung reaction dito. Pag ganito yan. Uniform actually nakuha natin reaction, guys. Yan, uniform yun. Yun yung 82.19 kilonewton per meter. Okay? Ang may available tayo na load, no, is yung ang meron tayong available na data is yung magiging reaction nitong mga tension rods. So, paano mo ngayon masolve yung reaction ng mga tension rod? So, gagamit ka lang ng tributary width method. Bali, kung ito ay merong spacing,
Meron pa yan dun, pinutol ko na lang. So, merong spacing na S. Yung magiging tributary width na kakargahin itong strut na to, tension rod na yan, is half dito at half dito. Half dyan, half dito. So, ito lang yung parang responsibility niya. Okay? Kaya mangyayari, magiging reaction doon, tawagin nating R, will simply be yung nakuha mo na T multiplied by the spacing. Kasi di ba yung magiging tributary width nito is also S. Bakit S? Kasi nga, di ba, kalahati dito, S over 2. Kalahati dito is also S over 2. So, a total of S. Okay? So, yan ngayon yung required na spacing na. So, therefore, yung spacing pala ay equal lang sa reaction divided by yung T. Ano yung reaction? So, yung magiging reaction, ima-maximize natin. Ano yung magiging maximum reaction nung tie rod? So, binigyan tayo ng allowable stress na 80 megapascal at binigyan tayo ng area nung tie rod na 4,200 millimeters. So, dito natin kukunin kasi 'di ba mangyayari, yung allowable na to dapat hindi lalagpas or dapat yan yung dapat mas malaki yan, greater than or equal dun sa reaction divided by area. Sorry, area. Okay, so therefore, yung R max natin ay dapat hindi lumagpas ng 80, 80, tapos cross-multiply mo lang to. 80 times 4,200. Which gives us 336,000 Newton. Or that is 336 kilonewton. So, yun yung parang maximum natin. Okay? And now that we have that, therefore, the spacing from here, the spacing would be equal to 336 kilonewton divided by yung reaction natin sa T ay 82.19. Okay? And that gives us, so ito ay naka-kilonewton, ito ay naka-kilonewton per meter. Cancel ito, tapos aangat to doon. Kaya magiging units natin dito ay naka-meter. And that gives us 336 divided by answer. And that gives us 4.09 meter. Actually, hindi pwedeng 4.09. Hindi pwede yon. Or lagi ko lang 4.088. Okay, kasi ito na yung maximum spacing na pwede. Kasi pagka, kung mapapansin nyo, yung R natin dapat hindi bababa. Yung R natin dito dapat less than or equal, no? Doon sa 336 kilos. So, hindi dapat siya lumagpas dito. Okay, dapat hindi siya lalagpas yan. So, dapat yung spacing din natin, hindi rin dapat lalagpas dito. Kasi once na malaki masyado yung spacing, imagine nyo, no, masyadong malaki yung spacing, magiging masyadong malaki rin yung area of responsibility ng tie rod. In return, magiging malaki rin yung reaction niya. At kapag lumaki yung reaction niya, posible na lumagpas na yung stress niya dito. Okay? Kaya ang pipiliin natin dito, actually ito nakuha natin na spacing, dapat ganito yan, less than or equal 4.088 meter. So kaya we can choose 4 meters from the choices. Okay, it should be 4. So hindi mo pwedeng piliin yung 4.1 kasi lagpas na yun dun sa maximum spacing na na-compute natin. Alright? And that's how we solve this problem.